Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Isang araw, binisita ni Rick ang kanyang kaibigan na nakilala niya habang kumukuha siya ng promotional rank test. Naging interesado siya sa grupo na kung saan miyembro si Rick at gusto sana daw niyang bumisita. Pero gulat na gulat ang reaksyon ni Rick nang malaman niya ito. Hindi na nga nagpaawat ang kanyang kaibigan at patungo na ito sa headquarters ng kanilang party. Nasabi pa ng lalaki na kung magpupumilit daw siya na pumunta, dapat daw ay suotin niya ang pinakamalakas na equipment na meron siya. Nagtataka naman siya kung bakit daw. At yun na nga, hindi nagtagal at nakarating na siya sa headquarters ng mga S-rank adventurers at hindi siya makapaniwala sa laki nito. Pinatunog niya ang doorbell at tinawag si Rick at mabilis namang binuksan ni Rick ang pintuan. Hindi pala ang maliit na pintuan ang daanan, dun pala sa higanteng pintuan ang binuksan ni Rick. Hindi siya makapaniwala sa lakas ni Rick. Humingi naman ng pasensya si Rick na pumunta talaga siya sa malayong lugar para lamang bumisita sa kanya. Nagtataka naman siya kung bakit hindi siya nakakita ng mga monsters daw habang papunta siya. Sabi naman ni Rick na hindi naman daw pumupunta ang mga monsters na malapit sa kanilang headquarters. Biglang naitanong naman ang kanyang kaibigan kung bakit naman daw siya pinagsuot ng kanyang pinakamalakas na equipment. Seryosong sagot naman ni Rick na para daw ay hindi siya haantong sa isang kabaong. Nakapasok na sila sa loob at anda naman si Ryanette at binati sila or-out. Dumating din ang batang babae na si Alice Red at sana ganyan din daw ang kanyang anak na babae na kasing saya at kasing lakas katulad niya. At sa hindi inaakalang pangyayari, bumaba ang babae at biglang nag-cast ng level 6 spell gamit lamang ang salitang bomb. Mabuti na lamang at sinangga ni Rick ang napakalakas na spell at nailigtas sa paniguradong kapahamakan ang buhay nila or-out. Sa lakas ng spell, nabutas ang dingding ng kanilang kastilyo. Ika-23,000 beses na pala na pinagsabihan si Alice Red na huwag mag-cast ng magic sa loob ng kastilyo. Tugon naman ng batang babae, matagal na din daw na hindi sila nakapaglaro ni Rick. Tugon naman ni Ryanette na kakaltasan daw ang budget ni Alice Red ang kanyang budget sa pagkain para sa gastusin ng pagpapaayos ng kanyang nasira. Nagmamakaawa naman ang batang babae na huwag daw kakaltasan ang kanyang budget para sa kanyang pagkain. Nakita niya ang isa sa mga S-rank na si Miss Et na nasa labas at pinuntahan naman niya ito. Tinanong nila or-out kung handicraft made of iron ba daw ang armas na hinahawakan niya. Ang tawag naman sa armas na ito ay ang The Ultra Flame Cannon No. 6, Patricia Revised. Sinubukan naman nila or-out ang flame cannon at yun na nga, nabutas ang lupa sa lakas ng impact nito. Sabi naman nila or-out, kung ito daw ay paparamihin, paniguradong ang digmaan daw ay mag-iiba habang buhay. Hindi talaga makapaniwala sila or-out kung anong klaseng lugar daw ito. Nakabalik na siya sa loob ng palasyo at nakita din niya ang orc na nagbigay ng training kay Rick. Sumilip siya sa pintuan at nakita niya itong nagbabasa ng libro. Napansin naman siya ng orc at pinapasok siya sa loob. Pumasok na sila or-out at napahanga siya sa kanyang mga nakikita. Hindi siya makapaniwala sa dami ng mga libro na nasa loob. Sabi naman ng orc na ito daw ang kanyang private rooms at library niya. Nagpapakalma daw ito sa kanya pag pinapalibutan siya ng mga madaming libro. Sabi naman nila or-out na masyado daw siyang matalino, member ba daw din ba siya sa party ni Rick? Tinanong nila or-out kung nabasa na ba daw niya ang lahat ng mga libro. Tugon ng orc ay karamihan sa kanila, pero lately daw ay tinutulungan niya si Rick sa kanyang training. Mas lalong tumaas ang mga librong hindi pa niya nababasa. Naitanong nila or-out kung siya ba talaga ang nag-training kay Rick sa lahat ng oras. Tinanong siya ng orc kung interesado ba daw sila or-out na maging estudyante sa kanya. Hindi naman nagdadalawang isip sila or-out at pumayag siya na maging estudyante ng orc at matuto. Gusto din daw ng orc ang mga mata nila or-out, nararamdaman daw niya ang kaparehong liwanag na kanyang nakita kay Rick. At yun na nga, sinimula na ang kanilang training at gamit ang mga malalaking bowl ang bakal na inilagay sa kanyang mga paa.
Nahulog siya sa bangin at nagpaalam sa kanyang mga anak dahil ito na daw ang kanyang kamatayan. Pero sa kabutihang palad, bumagsak siya sa isang malaking hayop na napatay ni Rhaenyra para sa kanilang hapunan. Sa kabilang banda naman, may isang adventurer na naglilinis sa sahig sa loob ng isang guild registration. Nasabi pa ng adventurer na kaya din daw niyang matalo ang mga monsters na karaniwang nasa paligid lamang. Sina Rick at Orc ay nasa guild para kumuha ng quest. Sabi pa ng receptionist ay hindi daw posible na kunin ang quest na kanilang tinutukoy. Naitanong ng Orc kung bakit daw hindi pwedeng kunin ang quest. Sabi pa ng Orc na ang quest danger level na 82 ay hindi ito magdudulot ng anumang problema para sa kanila. Na-curious naman ang babaeng adventurer sa isang Orc na nakakapagsalita, sa isang batang babae na nakaupo sa kanyang balikat at isang matandang lalaki na si Rick. Tugon pa niya, ano ba daw ang meron sa ganitong kombinasyon? Ang guildmaster naman ay alam niya ang tunay na mga kakayahan ng grupo ni Rick. Napagtanto naman ng babaeng adventurer na hindi pa siya nakakita noon na ang isang guildmaster ay masyadong magalang sa mga adventurers. Tinignan naman ni Rick ang kondisyon ng guild quest at kailangan ito ng 2 A rank or mas mataas pa sa isang party na may 4 na miyembro. Dagdag pa ni Rick na kung makipag-team up pa sila sa isang adventurer, paniguradong pwede nilang kunin ang quest na kanilang gusto. Sabi naman ng Orc na baka pwede silang mag-request ng isang adventurer na sumama sa kanilang quest para pwede nila itong kunin. Mabilis namang sumang-ayon ng guildmaster at nilapitan niya ang babaeng adventurer. Nasabi pa niya na gusto daw ni Ray na pumunta sa isang high danger level quest. Hinikayat niya si Ray na sumama sa party ni Rick at ito daw ay napakagandang pagkakataon para sa kanya. Tinanong ng Orc kung si Ray na ba ang kanilang helper para sa gagawin nilang quest. Naitanong ni Ray sa guildmaster na ito ba daw ang gusto niya na sumama sa isang nagsasalitang Orc. Pero sinabihan si Ray na sila ay mga fully fledged adventurers. Sila daw ay ang mga pinakamagagaling sa lahat. Wala talagang kaalam-alam si Ray na mga S-rank ang kanyang sasamahan sa quest. Sa kalaunan, magiliw naman na pumayag na siya na sumama sa kanilang gagawing quest. Masayang ibabahagi daw niya ang kanyang lakas para sa gagawing quest. At yun na nga, lumakad na sila patungo sa kanilang destinasyon. Naitanong naman ni Ray kay Rick kung may hinahanap ba sila. Ang hinahanap daw nila ay isang magic stone. Narinig daw nila ni Rick sa isang kaibigan na baka andito daw sa lugar na ito yung magic stone na sinasabi nila. Pwede ba daw itong may benta sa malaking halaga? Tugon pa ni Ray. Posible daw itong may benta sa malaking halaga. Nasabi pa ni Rick pero napakadelikado daw itong hawakan ng walang tamang pag-iingat. May kakayahan daw itong magtawag ng mga monsters. Nagyayabang naman si Ray na kaya daw niyang harapin na kahit anong klaseng monsters. Isa pala siyang F-rank sa kasalukuyan at hindi daw magtatagal ay magiging A-rank siya sa maikling panahon lamang. Pwede daw niya yung ipagmayabang. Bigla niyang naitanong si Rick kung ano ang kanyang rank ngayon. Sabi pa ni Rick na kaka-promote lamang niya bilang isang E-rank. Napagtanto ni Ray na isa palang late starter daw si Rick, ayaw daw niyang maging katulad sa kanya. At yun na nga, nakita na nila ang lugar na kung saan posibleng matagpuan ang kanilang hinahanap. Nakarating na sila mismo sa lugar at hindi makapaniwala si Ray na may wyvern dragon sa kanilang harapan. Takot na takot si Ray at nagtatago na lamang siya sa likod ng kahoy. Kahit isang wyvern dragon ay napakadelikado na paano pa kaya kung madami sila. Linapitan ng Orc ang wyvern at isang suntok lamang niya ito. Gulat na gulat si Ray sa kanyang nakita at hindi makapaniwala. Sabi pa ng Orc na ang plano nila ay patumbahin ito. Tugon pa ni Ray kung patuloy nila itong gagawin, karamihan daw sa kanila ay magpapakita sa lugar. At yun na nga, nakita nila na ang Orc ay pinagsisipa at pinagsusuntok lamang ang mga madadaming wyvern dragon nang walang kahirap-hirap. Nakanganga na lamang si Ray at hindi makapaniwala na ang mga malalaking wyvern ay naitapon galing sa malayo. At sa hindi inaasahang pangyayari, may isang pulang wyvern na biglang sumugod sa kanila. Mabuti na lang at nailigtas ni Rick si Ray. Sabi pa ni Ray na kahit pa ang isang A-rank adventurer ay mahihirapang patumbahin ang isang malaking dragon. Sumang-ayon naman si Rick kay Ray at gustong tumakbo na lamang ito papalayo. Pero nilalapitan ni Rick ang pulang dragon at pinipigilan siya ni Ray, ano ba daw ang ginagawa niya? May gusto lamang subukan si Rick sa paglaban sa isang pulang wyvern.
Pero ang tugon ni Ray ay kahit gaano pa daw kadami ang mga E-ranks na kumalaban sa pulang wyvern, paniguradong madali lang silang mamamatay, tugon pa niya. Pero sinabihan siya ni Rick na pwede naman daw siyang tumakbo at magtago. At yun na nga, sumugod na ang pulang dragon at sa isang suntok ni Rick, naputol ang ulo nito. Dito niya nakumpirma na talagang lumalakas na talaga siya. Nanigas at hindi nakapagsalita si Ray sa kanyang likuran nang makita niya ang lakas ni Rick. At dito nagtatapos ang isang episode na kung saan ay napatunayan na mismo ni Rick ang kanyang tunay na lakas sa isang pulang wyvern dragon.